Let me give you 4 reasons why you need to train your own leaders in your church. Number one, it's the biblical way. Meron pa bang ibang way sa Bible na sinasabi kung paano mo dadalhin ang iyong mga tao, kundi i-train mo sila at i-equip? Yun po ang trabaho natin bilang mga pastors. So we need to develop leaders in our churches. Kung makita natin, kahit si Jesus Christ, siya ay nag-disciples, siya ay nag-train ng kanyang mga disciples, siya ay nag-train ng mga leaders. So hindi natatapos. Kahit si Paul, nag-undergo din ng mga trainings. At kahit yung mga disciples nila Paul ay dinidisciple din talaga nila Paul, no? So ibig sabihin, hindi po tayo dapat huminto sa pagtitrain. So ito talaga yung biblical way. We need to train. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, no, entrust to reliable men who are able to teach others as well, no? At maraming mga passages sa Bible na nagsasabi na we need to train people, no? We need to equip our church. Pangalawa, it is the future of our church that we are talking about. Yung future ng ating iglesia, ito ang pinag-uusapan natin whenever we talk about training, whenever we talk about equipping our members, our leaders. So, kailangan po talaga yung training. Kung gusto natin na kahit mawala tayo or mag-resign tayo or mamatay man tayo, wag naman sanang madaliin, pero ito yung future ng church natin. Paano ito magiging makakausad kahit mawala na tayo? Kaya importante na nagtitrain tayo ngayon pa lang. Marami ako nakitang mga churches na matay talaga. Bakit? Kasi yung leader nila, yung pastor nila noon, he failed to train people. Gano'n kaimportante yung training. We are talking about the future of your church. Pangatlong reason, so that it will give you a room to do more. Kung ikaw lang ang gumagawa bilang pastor sa loob ng iglesia, meron talagang hangganan. Yung capability, merong hangganan yung iyong kayang gawin. At maging yung iyong presensya, may hangganan din. Ang pinakamagandang gawin is to develop leaders and develop them in such a way that they will be able to use their God-given gifts for the purpose of the ministry for the glory of God. So, ituturo natin sa kanila yon. Ito yung dapat tinuturo natin sa kanila. That's why we need to equip them. That's why you need to discover, as pastor, you need to discover sino yung magagaling mag-preach dyan, sino yung may potential na mag-preach dyan, sino yung grabe sa evangelism dyan, sino yung may kakayanan sa pagkanta, sa pagpapaawit. So, importante na dinidiscover natin yon. At hindi lang ito, sino yung may kakayanan sa pagpapatakbo ng iglesia? Sino yung may kakayanan na kung sakaling mawala ka, kaya niyang pumalit sa place na iiwan mo. So you can do more ministry, puwede kayong magsimula ng mga outreaches, at hindi lang ito 'no, kung ikaw ay halimbawa naimbitahan sa ibang lugar, so meron kang maiwan na puwedeng mag-preach doon sa iyong church. Hindi kayo mangangapa, 'no? O paano kapag nagkasakit kang bigla, hindi ka makapag-preach? So, at least you have someone who can preach and take over the pulpit. Pang-apat, so that your church will grow. Maraming church ang hindi nakakalago because the pastor failed to raise leaders, no? Of course, si God naman talaga nagre-raise ng leaders, pero bilang pastor, no, lagi nating tatanan that one of our primary tasks is to equip our sheep, the flock that we have, that the Lord has given to us in our care. At ito'y pagiging good steward. Napaka-importante yung ating pagtitrain sa kanila, pag-nurture sa kanila, pag-encourage sa kanila na matuto at ma-equip. Kung ang iglesia ninyo, marami kayong kumikilos sa loob ng iglesia, hindi lang ikaw bilang pastor, no? Marami kayo, and you enabled your people to do the ministry, no? Kaya nilang patakbuhin ang ministry kahit wala yung presensya mo doon. At ang sa iyo, pwede lang mag-monitor lang. The best ito na senaryo, maganda ito, no? Kasi you are empowering your people. You have trained your leaders well. At dahil doon, walang duda na ang iglesia ninyo ay lalago. Now take note, no? I have been in the ministry for quite a while, but I haven't seen a single church, no? A single church na lumago na si pastor lang ang kumikilos. Walang ganon. Usually, ang mga iglesyang lumalago ay talagang well-equipped yung kanilang mga leaders at yung mga leaders nila ay nagtatrabaho sa kanilang ministry na naka-assign sa kanila.
So if you want to grow your church, train your leaders or train leaders, raise leaders. God bless.